Good morning, kag welcome sa luwat sa Kapi at Issue TV program subungad lang Sabado, July 25. Diri sa Matahom, live sa Matahom nga Hotel Del Rio. Ang ato subong bisita, wala liwan kundi ang top-notch lawyer kag Iloilo Provincial Legal Officer, Attorney Dennis Ventilacion. No, Peter? Good morning, good morning, Attorney, no? Bakit nakanyagaw kita? I would like to, sige Francis, may dusdugang ka, kung na, let's ask Attorney to give us intro. Our greetings to our viewers. Ang una, Attorney? Manupit, no, kag Francis, mayong aga sa inyo tanan, kag mayong aga man sa inyo nga mga tumalanaw. Ang last term of office ni Governor Toto Defensor sining 2025 to 2028. Ang i-administration go ginalantaw nga smooth and good, sound and good. Kay ang Vice Governor si Lian Dibuque nga gipadaog upodya kag kalabanan sa mga katapos ang board members upodya ang mga nagapungko sa congressional district ng mga congressman kalabanan upodya kag mostly sa mga 43 town mayors included rin ang syudad sang Pasig kalyado man ni Governor Toto Defensor. Kag kung kalyado mo, kag imutan na nupod, all-out support ni sa administration, kag ang paghatag sang serbisyo publiko, programa sang probinsya sang Iloilo sa atong mga kabanwanan, feel, sound, and good, Attorney. Francis, no, insakto ina, no, pero in fairness man sa mga previous na ton nga mga officials, sa 3 terms, sa first 2 terms ni Governor Toto Defensor, wala magkikita naka-experience siya sang problema, no, sa kooperasyon sa aton nga opisyales. Amo ni ang kinaiya, no, or ang beauty sang politika diri sa Iloilo. Kay every time nga pagkatapos ng eleksyon, daw wala lang, ina-trademark man na isang pamulitika sa mga defensor, nga pagkatapos ng eleksyon, wala na gina-consider ang politika and serbisyo na lang. So, bisan nga daw halos kaalyado ang tanan, ang challenge gyapon is ang i-maximize ang implementation sang projects, programs, activities sa Iloilo Provincial Government. So, sang Iloilo Provincial Government. So, amo nang aton nga challenge and amo na aton ginatutukan subong. Sa 5 ka distrito, gina-considered ang political winnability factor ni Governor Toto Defensor nga napadaog ya si Vice Governor-elect Lian Dibuque. 5 ka distrito, no? Ang first district daog na si Lian Dibuque. Despite nga ang mga garin dito sa Piak, ang second district napadaog man ni Governor Toto Defensor si Lian Dibuque. And of course, ang Bill Wicks in third district, napadaog naman si Lian Dibuque. Kag sa 4th district, napadaog naman si Lian Dibuque. And of course, yung pamention sa mga distrito with the support of respective congressman. Kag ang perdiyan lang amoya ang 5th district. Dira sa 1st district, damuhan natingala nga ang mga garin dito kay Tupas. Pero, napadaog ni Governor Toto Defensor si Lian Dibuque. Pwede ko mo mastoryan, attorney, kung anong storya siya nga napadaog ni Governor Toto Defensor si Lian Dibuque
dira sa first district despite ang mga garin dito sa Piak. Ang kadalagaan ni Vice Governor Dibuque sa bilog ng probinsya, especially sa first district, damo ina nga rason. And damo ina nga factors. So isa, of course, isa sina ang suporta sa gobernador. Pero sa nahambal ko na, let's be happy with the results. And kag sa nahambal ko na kaina, amo ni ang beauty no, sang politika diri sa Iloilo, bisan magkontrahanay sa isa ka kandidato or sa politika, pagkatapos ginakalimtan na, and then together we proceed to implement the projects, programs, and activities that would benefit the people of Iloilo. No? So kung makita nyo pagkatapos ng eleksyon, ato man nakupod man sa o-taking ang mga garin sa o-taking sa mga opisyalis sa idalom ni Governor Defensor. Ang nami ini sa mga defensor, hadin sa tatay kay Governor Arthur Defensor Sr., pakadto sa anak Governor Arthur Defensor. Kaya bisan kontra ka mo sa politika nung Peter, kumayo ka mo project siya, mayor man ka mo, mga barangay captains ka mo, welcome ka mo, natagaan niya ka mo project. Kag amoy na ang isa kalason nga ang mga local leaders sa Cabanatuan nga nag-upod permi kay Governor Defensor kay isang kontraya kaya ano mo pangayoon wala ka balibad hindi lang saya iba niya nga mga lugar nga kung kontra kaya pagkatapos eleksyon hindi ka kasaka sa opisina pero mga defensor ya naobserbara naton mangayo gani ang mayors magsaka to sa Capitol mga ngayon mga barangay kapitan natagaan niya project wala ay pili no Peter so amoy na ang mga liderato sa mga defensor nga ginakabig nga friends of all. Kung politika ya, ang pangon ng dito, kag kung tapos sa politika, ati, amigway makamugapo niya. Di ba, attorney? Matodi na, Francis, no? And as a matter of fact, ang instructions ng gobernador sa tanan ng mga department heads, kag tanan ng mga empleyado sa Capitol, ihatag ang serbisyo, hindi na pag-ikonsidera ang politika. So, kung baga color blind kita na sa political colors, wala kita wala hindi na konsiderasyon kung mangayo na bulig o kung may programa nga gina-implementar sa provincial capital. Okay, maayo na. Kadto kita bala sa pagpili sang mga presidente sang Mayor's League o kon League of Municipality of the Philippines Iloilo Chapter, Vice Mayor's League of the Philippines Iloilo Chapter, kag ining praboton nga Philippine Councilors League. Daw hityo na ya nga ang mapungko ang mga political ally ni Governor Defensor kag all-out support man ang mga congressman kag aton mga town mayors. Sa Mayor's League, ang magapungko daw wala kontra. Amo si Badyangan Mayor Susit Mamon. Gin-endorse na ni Governor Defensor. Sa Vice Mayor's League of the Philippines, ang bagkulang naglaog nga nagpungko. Amo si Lambunaw Mayor Alvin Losaria. Daog man, wala kontra. Kag ang Philippine Councilors League, ang gin-endorse man ni Governor Defensor, kag suportado sang bilog nga congressman, amo si SB member GB Piñol sang Pabia. So hitso na, daw na-arrange nga ang tanan nga ginpili ni Governor Defensor nga ginkonsultaya man sa mga congressman kag mayors, amo ini mga pungko sa Mayor's League, Vice Mayor's League kag Philippine Councilors League. Attorney? May mga pronouncements naman ng gobernador sa amo ng mga issue, no? So wala naman ko siguro madugang dra. So amo na. Nang Peter? Ang importante boy, Francis nga ginasportar ni gobernador ang mga nagdalaog. Kaga nakita nato ang liderato yan ni Gobernador Defensor
nadugangan ang persa nila dira tungod sa pagkadaog man ni Congressman Lawrence, no? Mangod niya, wala man kontra, puro wala kontra ni. Pero sa subong sa Kapitolyo, makita na ton nag-agi ng mga pinakabagyo-bagyo. Ang uli ni Basyado gid. Pero may mga ongoing projects lang gobernador sa mong attorney na mga wala pa matapos na ginobra kung wala pa. May ongoing projects sa bala ang Kapitolyo. Ongoing lang damo kita sang ongoing projects, no, and ang aton nga ang aton nga 20% development fund or mga more or less mga 1 kabilyon so amo na ginatutukan naton nga i-implementar kag bisan pa nga wala ang bisan wala pa kita wala na sang SGLG subong, no. Pero ang directive sang gobernador nga we will conduct our business as if may SGLG gyapon. So we are testing the implementation of the projects, programs, and activities against the standards of SGLG. So amon ang ginapa-implementar sa amon sang gobernador subong kag amon na ang patakarada sa provincial capital sa pag-implementar sa mga projects natin. Shout out to kay Denmark, Swedish, Australia. Watching you Denmark. Good morning. Attorney, tapos na bala operasyonal na ang parking lot nga ginapobra subong ay sa Capitol? Yes, no. Pero may additional work kita na ang inaobra and then manok tapos naman siya and kung madumduman naton ang original contract sina was terminated at 96%, bala mga dira mga 96% kay ang contractor na napatay, no, kay single proprietorship. So kung mapatay ang tag-iya, so terminated ng contract. So ang mga remaining mga 4% ginpa-finish naton sa ginpa-bid naton. And then na-award na gina-implementar na. And then I think dumanog tapos na. Kagin dugang-dugangan luwas sa completion, may mga improvement kita nga gindugang dira sa car park building. Shout out to kay Florence Carol of Toronto, Canada. Francis. Good morning man, galantaw si LTO Regional Director Attorney Dido Idospan, si Assistant Regional Director sa LTO si Mr. Chiconlo, kag ang amigo tada ang LTO Chief sa Antique Eric Otayde, kag LTO Chief dira sa Rua City Ma'am Lourdes Casipi, kag ang LTO dira sa Ibay Aklan. Good morning man. Kag dira man kay Barangay Kapitan Barangay Kapitan James Conlo, good morning man sa inyo nga tanan. Attorney, may mga balita kita nga ang former Iloilo Provincial Police Provincial Director Colonel Rasalan daw ginbalik na sa IPPO kag siya naman ang aton pinagapungko nga Iloilo Provincial Police Director. Gipabalik ida siya sang Cam Delgado. How true is that, attorney? I think naka-assume na siya. So nakabalik na siya. Kay isang laligad nga eleksyon doon na politika ini ang pagpapalinda kay Colonel Arasan. Good morning man kay Engineer Mario Castellano, no? Sa Iloilo City District Office. Migo ni siya ni Mayor Triñas. Ang isa to do kontra. Okay. Kamusta ang status ang Iloilo Airport, attorney? Kano ginaplanuhan ini nga IPPP, private partnership, kag do kwaon ini sang Villar Group of Company na anong status ini? Ang akong pag-insindi may unsolicited proposal ang Villar Group, no, nga i-improve kag i-operate ang airport naton, and then kon na daw akon nga informasyon nga na grant na sila sang
original proponent status, and then nag-contract negotiation na sila, and then amo na do ara na nga stage, no, and I don't know kung finally ma-award gid man sa Bilial Group o kung may mga challenge sina, and hindi lagi ko particular sa mga specific details, pero as far as I know, amo na ang natabo da sa aton nga Iloilo Airport. Kag may mga balita kitang dugangan patahumon nining Iloilo Airport. Isa ni ang improvement sa Iloilo Airport Terminal Building, attorney. Sa ako na ibalan, that's part of the proposal, no, i-improve and i-operate. So amo na ang amo na ang proposal sa Bilial Group. How about sa mga flights ng roplano diri sa Iloilo Airport? Ginbalik na bala kag ala na ang Iloilo Hong Kong, Iloilo Singapore nga flights, attorney. Yes, ang operational na subong ang Singapore, Iloilo Singapore, and Iloilo Hong Kong. Ang I think ginatrabaho kung natapos na ang ginatrabaho subong is ang Taiwan, and kung di ka man sa ang Thailand. Amo nang ginatrabaho subong. Okay, maayo na no, kay the more nga flights ini international kag sa local, the more nga damo bisita diri nga magakadto nga mga voters ang local, domestic kag international. Good morning man kay Colonel Kim Ligada, ang aton Iloilo City Police Director. Nung Peter? Ang first portion aton dani si Basti aton nga guest mo. Pagkali pagkabati usang nga nambal na ito rin Singapore na remind sa ulo ko nga naglupad na ito pa Singapore si Basti. Kaya namin tani ang boxing mo. Nagar si Francis ang referee, kita may picture to rin na. Nga mo tani administer sa boxing ni General Torre, kag Basti. Kasi General Torre, representing Iloilo, si Basti Davao. Itakanta na yun, acknowledgement ang mga lantaw si motor niya. Dali mo lang niya. Ano ka mali, kung man lang ka tagantas la acknowledgement. Shout out ta, Elena Pagot, Arnold Laurente, ay Jan Sapio, maupad makita kayo na kipay ba? Jojo Castro, Ivan Sudario, Malaysia, then Martridi, Australia, Ronnie Garzon, Cynthia Mariano, Juming Erasmo, kag Everett Pater. Ang ato nakita, boxing dani malantaw to kay Iloilo kontra Davao mo. Wala man dayon. Kada ko gali attorney sang savings ang provincial na mga 9 billion. Anong na-target sa mo kung may idea ka nakaistorya ka kay Gob? Anong priority ng project nga ba pagkaunahon niya butangan sinisang kwarta ini? May mga plano bla sa unahon niya? Taga niya priority ng mga proyekto? Ano ang ginamin mo nga savings sa ang pondo sang Kapitolyo nga mga 9 billion to sa ano to? Dito nga ang source to? Sa ginatag na di yan? Daw wala ko sang informasyon sinang sang savings nga ang nga mga 9 billion. Pero ang aton iya is ang aton nga annual budget sa provincial capital is mga 5 billion, no? That's the annual budget sang Kapitolyo. And then part of it is ang aton nga development fund. And amo na ang ginabakasan naton nga ma-implementar, no? As fast as possible para nga mapuslan sa aton mga pumuluyo. So amo na ang ginasakawaan namon, especially sa Bids and Awards Committee, para nga ma-implementar dayon.
Sa nagtabo nga pagbaha ngayon nagamit ang mga trucks tala nga service ngayon sa Kapitolyo, ngayon sa probinsya. Naka-servisyo bala niya ang atong mga salakyan sa mga banwa-banwa. May mga fleet of trucks kita nga naka-double siya ang ginagamit naton sa sa disaster response naton. And every time nga may mga baha kita or may mga bagyo kita preposition naton ina sa mga strategic ang lugar para nga mag-responder kung kinanglan. Sa una doon na plano may mga baruto nga pobra ang probinsya para ihatag sa mga banwa-banwa nga ginabaha na dayon blato. And ongoing na siya, no. Ang ginaobra naton is nag-transfer kita sa mga pundo sa kabanwahanan para magbakal sa mga baruto nga mga kinanglan nila. So ongoing na nga project. So hindi man ato na masarangan na panagtagan tanan isa ka katuig, no. So amat-amat naton nga ginapanagtagan ng mga kabanwahanan. So ginakuha naton sa mga annual budget naton sa kada tuig. Sa mga lugar nga ginabahan, dilita mo ginatagaan sila una nga prioritize sila. Hindi kasi nga mababakal ka, mapobrang probinsya, kagiatag sila, kundi sila nagali ang mabra o kung mabakal sa gusto nila. Francis? Well, antes kita mamangkot luwat kay Atty. Dennis Ventilacion. Gatamiyo taman galanta subong ang tatlo ka mga bataon nga mayors, grupo gini sila kaklasmitada sa Westbridge High School. Una si Mayor Nino Fernandez sa San Enrique, Iloilo. Kag si Mayor Judge Lumugdang. Kag si Mayor Luigi Goriseta. Ang babangkot natin Atty. Seymoy, kamusta ang mga hospital nato? Subong kayo daw gin-modernasi kag gindugangan equipment ini ni Governor Toto Defensor? Ang upgrading sa aton mga hospital sa ongoing na, no. Na upgrade na naton sa level 2 ang Iloilo Provincial Hospital, which is planned to serve sa mga central towns, no. And isang ginatarget man naton nga mahimo nga level 2 ang Sara, no, which is to serve sa mga northern towns, and Gimbal, which is to serve sa mga southern towns nato, no, sa mga first district kag makalapit nga second district. So ato nakita tornado ang mga pribilehiyo sa mga senior citizen sa probinsya. Daway ko nabatian niya daw may reklamo sila. Dari sa syudad kada mo reklamo nga wala siyang kabati kung ano mga pribilehiyo, paano maka-apply, ano ang mga benepisyo nga makuha niya alin sa kung ano pagidluwa sa ilang mga senior citizen nga ginabaton. Ano pagkidi ba niya pribilehiyo, kag daw ginapili lang. So, may problema kami diyan sa representasyon sa senior citizen, kaya lagi sa gambal. Sa inyo, duway ko yung kabati. May uskaman ka mga opisina sa Kapitolyo, Torne? Kami, may federation na sila ng mga opisyales, and kada banwa may OSCA. Okay, so ang directly nga naga-deal sa ilang kabanwanan. And then ang amon nga gina-deal is ang federasyon nila. And then we also supervise and assist sa operation sa mga respective OSCA sa mga kabanwanan naton kag syudad sa idalom sa probinsya sa Iloilo. Magsag daw kontento yung mga senior citizen sa probinsya. Daway bati ang reklamo kung nabaton niya nila. Ito may ari diya nga makabato niya, lapit ka lang sa luwag. Francis? Well, ang nasunta pamangkot kay Atty. Dennis Ventilacion. Inibala ang construction sa modern fishing port complex sa Banuasang Concepcion, Iloilo. Nga daw, nabaluhaton nga Korean funded din daw, muli ako magsala daw, JICA ini.
kag ginimplementa rin ginsuguran sa dalom ni former Mayor Raul Banyas ang Concepcion kag subong ato na siya nga provincial administrator. Anong status sinidra sa pagpatindog sa bagong fishing port complex dira sa Concepcion, Iloilo ato na humana ini kag operational na? Yes, na turnover na ina. Ang nag-implement sina isang Iloilo Provincial Government and then in turnover naton sa Municipality of Concepcion. So operational na ina subong. So ano ini ang pag-o Concepcion Fishing Port Complex? Ano aning marketing ini attorney? Siyempre mga isda dira kwaon kag mga grabe ang baliganay dira attorney. Ano ining marketing ana? Ang operates na subong ang Municipality of Concepcion. So amo na subong ang kanya. Kaya na turnover na nato ina sa ang facility sa ila. Okay, mayo yun managalida ang Modern Concepcion Fishing Port Complex nga proyekto gid na ni Governor Toto Defensor kag former Mayor Raul Banyas sa probinsya sa Iloilo. Kadto kita bla ato ni sa mga ang slogan ni bla ni Governor Defensor nga good governance kag proyekto diretso sa tao. Kag makita naton sa ato paglibot-libot sa mga kabanwanan, kabarangayan, may ginapatindog ka mga multi-purpose hall, barangay health center attorney. Tsakoy na no, and as a matter of strategy ang directive sa amon sa gobernador or ang sugo sa amon sa gobernador ang as much as possible makonsentrate na lang kami sa mga dlagko ng mga projects, sa mga pagkonkreta sa mga provincial road, mga pag-obra sa taytay, tanan nga mga facilities nga infrastructure nga iya sang provincial government. Doon ang mga water system ni mga barangay halls gina-download na lang namon ang pundo na sa mga kabanwanan or barangay or eskwelahan and then sila na lang naga-implement. Kagaysa sa mga water system nga proyekto ni Governor Toto Defensor nga ginugura dito sa Banwasang Miagao, Iloilo, ang nagrepresent siya to si Vice Mayor Napod at tumang kag maayo ning water system kay mo makater niya nga mga pumuloy hindi lang sa isa ka barangay kundi sa neighboring barangay dito sa Banwasang Miagao, Iloilo. Nung Peter? Ang isa ka matama proyekto sa Kapitolyo, ang solar energy. Kaya propose tabla ni Rolando, board member Rolando Distura, na mga hospital mabutangan sang solar energy na suga in case of emergency kay natural may brownout kita kisamo. Kamusta na inablang mga programa nila sa probinsya? Padayon lang pag butang sa mga ospital naton sina proyekto? That is correct, Manong Peter, no? As a matter of fact, may mga hospitals na kita nga may mga solar energy projects nga ginabutang naton dira kay para makaminos-binos kita kag sang aton nga konsumo sa kuryente, no? Kag ang aton nga carbon footprint sa probinsya sang Iloilo mabuin-buinan taman, no? Kay ti balan taman nga problema ni isang bilog nga kalibutan ang global warming, no? So bisan gamay lang kontribusyon makabulig man kita ang probinsya sang Iloilo sa pag-address sang problema sang global warming, no, which is problema sang bilog nga kalibutan. So na sa provincial capital may ara kita dang in-install kagin mono mo sa kaina ang car park building ang parts of the improvement sina daw butang naton ina sang solar panels para makabulig sang
pag-generate sang electricity para mabuin-buin na ng aton nga konsumo sa kuryente. Sa provincial capital, wala pa na, hindi pa na solar. May solar na, wala pa. May porsyon na nga may gina-implementar na nga solar energy nga project, and then sa main Capitol building, and then duwa nga nato nina sa aton nga car park building. Mayo, no? Francis. Condolence gali siya kay Congresswoman-elect Binky Tupas, no? Kay former Congressman Buboy Tupas, kay nagtadiwan ang pinalangga nga amay ni Congresswoman-elect Binky Tupas dito sa probinsya sang Bukidnon. So, condolence gid. Ang edason nato nga pamangkot bala aton kamusta ang kampanya sang Iloilo Provincial Government ka batok sa illegal gambling at rin ka daw batik ko daw nagbalalik naman ini kag labi na ining illegal drugs. Ongoing na siya, no? And then gina-address sang aton pamunuan, no, sang leadership sang aton nga PNP kag ang nakatutok da si ang aton nga nga duwa sa aton nga gobernador, ang aton nga provincial administrator. Okay, maayun niyo. Kaging illegal fishing gali aton daw si Doc Panyas man nakatutok da, no? Sa illegal fishing. Ang task force naton sa idalom sang provincial administrator, and as a matter of fact, tumagani ko to last weekend sa Northern Iloilo kay meeting man naton, istorya man naton ang head sang aton nga task force sa illegal fishing, no, kay may mga damo man sila sang mga problema ginatubang kay siyempre dako ina nga negosyo. Lately, do Bain City, kabilong kataong in pailan nila kaso. So, can you just imagine the logistics involved sa amo na nga buluhaton? Kag ining atom la nakita da sa Old Iloilo Provincial Capital daw sige renovation, no? Ano ini ang purpose da sa renovation sang Old Iloilo Capital attorney kado ginakayo da subong? Kasi ang aton nga ang may ongoing kita nga project nga restoration nga improvement sa aton nga kasarial di Iloilo, kasi siyempre daanin na siya nga building, kinanglan mo man periodically dapat i-maintain na siya. Okay, maayon na, no? Kay ang second floor tong daw mo the function room to sa mga conference, mga other activities, amo to i-renovate attorney. Ito kinangakasarial, may mga repair na kag improvement na ginobra subong. Okay, Peter? Dra sa Kapitulyo, may isa ka empleyado nga daw ginmasinggan sa kaso ni Mayor Triñas, no? Si Nerio Luan. Ado libel na daw binarak lang, wala bala nag-approach mo si Nerio mamangkot sa bulig ko na, no? Hindi bala involved. Hindi man involved ang Capitols na. May may private lawyer siya nag-assist sa iya, and sang una nag-initiate naman ang Iloilo Provincial Government, ang opisina sang gobernador sang gin-show cause na siya kag ginpasabat sang mga complaint ni Mayor Triñas, pero gaan nato siyang opisina sang mayor at that time, no, Mayor Triñas, kag nag-file man sa manifestation sa aton dito sa provincial capital nga may pending na nga civil service nga kaso nga ginfile kontra sa iya sa kay Mr. Luhan, and hindi na lang mag-intra ang capital kay mag-duplication siya. So dito na lang nila gina-pursue ang kaso sa Civil Service Commission. So hands off na kami kay hindi man
gusto ang mayor nga mag-duplication kay hindi man pwede nga kung isa lang ka cause of action, duwa ka venue ang mag-ubra sang investigasyon. So nagpaumod na lang kami. Ay kaya mo man ang kagustuhan sang complainant no si Mayor Treñas. Then Mayor Treñas. Ang trabaho ni Nerio sa Capitol. Pero ang yagin ni Siwan niya, syudad, doon nagkarambulan niya kaso, no? Super do personal na ni, wala na, hindi na dalahig ang petrolyo dire. Abi, Francis? Iya man na personal crusade. Kung ano nakita sa city government, personal crusade ina ni Mr. Luan nung Peter. Ang dasot ang pamakot niya bila kay Attorney Ventilasyon ang turismo sang Iloilo. Kamusta na? Kaya nakita natin one of the top agenda ni Governor Toto Defensor sa i-administration ining tourism promotion nga magkadto dire ang mga turista, international man o domestic, nga discover nila ang Iloilo kay madamo di sa matao nga mga lugar, ang mga daan tang simbahan, mga beaches, mga historical places aton. Luwasin na ang manamit nga pagkaon kag mga produkto nga gina-patronize sang mga bisita naton di sa probinsya sang Iloilo. Attorney? Ang promotion sang turismo sa probinsya ongoing na siya. Kaga holistic na dangaton nga approach kay siyempre kinanglan mo para nga maka-attract ka sang turista, you have to have good infrastructure, maayo dalan mo, kinanglan ma-feel secure sila, why sila sang kulbaan di sa aton sa probinsya. And if you have noticed, no, kay damo na sang may mga facilities, mga resorts, nga mga restaurants, nga daw pwede na natin mapabugal, nga nag-ululhot no, sa, hindi lang diri sa syudad sa Iloilo, kundi isa parte na sa probinsya sa Iloilo. And that is a very good development para sa aton sa probinsya. And amo na gina-encourage ni Governor Toto Defensor nga we will have also our own share of these facilities sa probinsya sa Iloilo, hindi lang sa syudad sa Iloilo. Although we share this sentiment sa aton opisyalis sa syudad sa Iloilo. Ang syudad kag Iloilo kag probinsya sa Iloilo gina-market nato ni daw isa lang. We do not make a distinction sang Iloilo City and province of Iloilo. We market it as Iloilo kay ti kun baga gatalalabid mo lang tinae tadi. Damo kita daw hindi mo na ma-distinguish kung taga-probinsya ka or taga-syudad ka sang Iloilo and ang mga facilities nato nga nag-alawas naman sa probinsya sang Iloilo. Kag kun manotisya mo gani nung Peter kaga attorney, ining lang slogan ni Governor Toto Defensor nga more progress Iloilo. Wala din butang da city and province. Pag mitla mo nga more progress Iloilo, it means nga generalize ini both syudad kag probinsya sang Iloilo, attorney. Is a conscious marketing slogan now with the understanding man sa mga opisyalis sang syudad sang Iloilo. We will market the province and the city as one, no, kay ang mga napreos ni ang mga convention centers naton niya diri sa mga lagko nga hotel naton diri sa syudad, pero kung may mga conventions kita gaka-asik-asik man ang probinsya sa Iloilo kay siyempre isang gagawa man sila magkaon sa mga restaurants naton diri sa probinsya sa Iloilo. Kung isa kon gutok na gid ang syudad, ang may mga accommodations makita sa province nga mga cater, no, may meron na sa mga Liganes, Pabia, mga Oton, may mga resorts na nada nga sometimes nakakaparte man sang mga tourist arrivals kung may mga dako kitang mga convention diri sa syudad sa Iloilo. Kag lately, ang Iloilo province nakaka-capture sang tourism crown sa bilog kalibutan kag Pilipinas. Sining pagdaog bala sang
sa taga-Masim lang iyan ni Mayor Amboy ining tultugan tribal tultugan nga nag-champion dito sa Philippine Independence Day dito sa Manila kag ang Cry of Santa Barbara nga float nagdaog kita to nung Peter ang Banwasang Masin tribal tultugan ni Mayor Amboy kag ang Cry of Santa Barbara nga float nagdaog man dito sang last nga Philippine Independence Day dito sa Luneta, Manila nga mismo nakalantaw gid kag ala gid si President Bongbong Marcos kag si First Lady Lisa Marcos attorney. That is correct, no? That is correct, Francis, no? Kag among sa mga tao dito sa crowd ang mga diplomatic corps, no? So mga representatives sa kalain-lain ng mga embassies, no? So I'm sure it generated interest sa not only sa mga opisyalis dito, mga local tourists dito, sa mga foreign tourists na mga opisyalis sa mga nakakalain ng mga embassy nga siguro masulod na solo nila niyang daw nag-champion ni Mayo Negro kadtuan ta. And then kag dito makita naton nga daw gindominar gid sang duwa ka sang may representative man dito ang dinagyang kag may representative man nato ng kasadyahan, no. So makita mo nga ang angat gid ang aton nga festival performance sa iban nga mga kabanwahanan nga nagilintra. Pero I'm sure hindi man na ang nakita ang iban nga mga LGU mapadala naman na siguro sang mga ilang mga maayo nga mga festivals sa sunod nga tuig. Pero that is a very good opportunity para sa aton para ma-showcase naton ang ang ari diri sa aton sa probinsya sang Iloilo. And it's a good thing nga nagdaog kita and it generated very good publicity sa aton probinsya sang Iloilo. And of course, hindi nga ito mga festival nga pag ginadala permisa Manila, kinahanglan ini kwarta. Glasto sa Manila, ang ilang mga uniforme kag suporta sa mga warriors kag grabbers. Isa na din nagasuporta ni Baluan naton ang aton provincial government sa papamuno ni Governor Toto Dipensor. Labi na gid ining tribute tultugan sang Masin kag ang Cry of Santa Barbara nga pila na kabisi sila maglakat. Ang lately ni suportado gid ni sila sa aton gobernador Toto Dipensor. Pila ang suporta ginatag sang provincial government ining lately lang sa tribute tultugan nga naka-champion dito sa Philippine Independence Day kag ang Cry of Santa Barbara attorney. Hindi ko na ma-quantify ang kung pila gid ang ginamot sang provincial government pero kuan man na joint efforts sang duha ka LGU, no, ang municipality of Maasin and province of Iloilo. And sang isa lang ang directive ni gobernador sang naga-istorya si Mayor Amboy nga gusto niya mag intrade o kon kasang desisyonan nga siya ipadala diri para magrepresenta sa probinsya sa Iloilo nga dagon gid. And all out support ang province of Iloilo and all out support man ang municipality of Maasin. And so kung maayo ang resulta daw ay nakita kaisip sang gasto o kung suporta, no, ay kay kung lantawon mo dako sang ROI tada na nakilala kita sa bilog nga Pilipinas kag with the advent of social media subong dako man nga market na labot naton sa bilog nga kalibutan. Kag isa sang nagbulig gid diri aluwa sa kay Governor Toto Dipensor kag ang mga mayors naton sining tultugan tribes kag ang Cry of Santa Barbara dito sa Philippine Independence Day.
amo ang Uswag Ilonggo Party List sa pagpamuno ni Congressman Joang Nong Peter. Shout out Romeo Pasquin. Ikaw rin ba? So, shout out ko lang to si Mr. Romeo Pasquin, Jose Eden Estraman, si Jong Mi, siyang napita sa Lapas, si Dennis Huyaban, Jill Palmares, Irene Merced, May Saska, Lina Santos, Maymay Serbas, Rico Ligarae, Susan Calipi, Jean Janjero, Grace De La Cruz. Good morning, salamat sa inyo paglantaw. attorney, ano paglantaw mo sang boxing nga gina-target sang at isa kay Ilonggo kag isa ka taga Davao. May isog lang sa hindi ginambal na may isog no basta Ilonggo mo. Utod lang na attorney kay tanaw mo kay General Torre karon. Kun na dayon ng away be. Anong babato? Sa may edad naman si ikumparar kay Basti, no? Kala ko daw wala lang kaya ninuya niya mga kabataan batos tigulang. Puluwa sa may isog yung mga Ilonggo ko na matamis magbala mga Ilonggo. That's why nga kalabanan sa mga nubyas mga Ilonggo nagkaka-diabetes. Kaya matamis magmahal eh. Pero sa attorney ko na dayo ng boxing hindi yan kauluya nga mataon siya si Basti maaway sa tigulang. May dula respeto ang kwan. Kabataan tos po attorney tanaw mo. Dula ang good manners so in right conduct. Kinanglanda ko ni ikaw manguton, kinanglanda nga ibalik tang JMRC sa elementary. Ang good manners na conduct nga subject. Kaya pa ikaw wala ano na siguro. Ano si mo kung ibalik natin sa elementary ay na. Maayo ginang imong session ng pit no and I agree. So good manners and right conduct should always be a part of our education, especially the education of our young people. Kag nung Peter para sa ako, no, personal view ko, kalimtan na lang ni Basti Duterte ang pagkapulis, kag pagkapulis general ni General Torre. Sa pagkatigulang na lang ni General Torre, tani, due respect pala. Di ba sa ato nga mga Pilipino, kag mga Ilonggo, kung may kontra ka, kag bisa may sara ang tigulang, gambal ka nga, bay ilan na part, tigulang naman na, respetuhan na. Amo na inatani nung Peter. Hindi lang sa pagkapulisan, ilimtanan na pagkapulis ni Torre, kag pagka-general, sa pagkatigulang na lang ni General Torre. Tani, due respect pala nung Peter. Apligay na pa Francis ang isa ka bata, no? Kabalo ka sa bilog na pamilya, ang tanan niya membro sa pamilya, Duterte pala pamuyayaw ginaya. Tanan sila kabalo magpamuyayaw. Siyan din. Siguro, hindi ka naman na matingalaw ka nga bastos pala. Gusto nang bala ito nila. Kung balik tadi ang good manners na tanda ka, Ilonggo ya, dre atong ginatumdum sa ginatagin mga katigulangan tadi mo. Harap pa na kanya sa aton, di ka bisa pa kung isa sa mga gwa. No, siguro ang South out ay Bernick Montalto kag sa Mulo Kapiyanda, agalantaw, nalipat ako. Tani. Kay, nung Peter, kay Police Major Brian Alamo. Congratulations. Good morning. Kag kay Barangay Kapitan Kim Sing. Kag mga kapitan da sa Mulo District. Good morning sa inyo tanan. Tapos na siguro, wala naman ko yung pamangkot, ikaw lang Francis. Wala naman kita inong pamangkot kay Attorney Dennis Ventilasyon, no? Nasabat na naman itanan. Kag mayuning kay nabisita naton siya para mabalaan sang aton mga viewers worldwide kag diri sa Iloilo kag bilog nga Pilipinas
kung ano ang mayong project ni Governor Toto Dipensor ining more progress Iloilo. Nung Peter? Okay, kasi kay na to si Ross Eden Stratman to sa Germany. Tika barutak to, galing iti kita yung aton nga guest taga Kapitolyo. Yung mamati ito ya, wow sila sa balita mo. Ti good morning nada Ross Eden Stratman. So, loyal paliwertan ni sa kwan sa Kapikagisyo. Ato bisita subong is the legal council sang provincial sa provincial sa gobyerno naton, provincial government. Kadra na opisina sa provincial capital si Attorney Dines Ventilacion. So, wala naman si pamangkot si... Isa na lang, nung Peter, Attorney, ang confirmation nga matin si Governor Toto Dipensor sa State of the Nation address ni President BBM dito sa Kongreso sa Lunes na ini, July 28, confirm? Sa ako na ibalaan maten siya, as a matter of fact, nalakat na siya kahapon. Kung may mga balita kita ngalin sa to reliable source, ambot kumatulin nga daw hindi magkadto si BBM sa Congress kundi ang sona message, iyang baya via Zoom lang ko no, nung Peter. Ambot kumatulin nga sa Zoom lang yung mag-message si BBM sa Sunaya. Do hindi man marte si Francis Tornino pero wala ang takbala. Basi Zoom niya man kundi di maulat-ulat lang na. Pero wala na kuya gani simple mangkot daw labon man nabalaan ko sa Bras Kapitolyo. Do mas manamo po nabalaan sa Dres sa syudad. Sa syudad yung mga konsyaltos pong tapos leksyon way na. Ambot pilag na sweldo sa kada isa at mangkot gani kung ano inobrahan niya. Francis. Kaya ang Kapitolyo may board member tadi nga nag-guest aton, damo pa tamo balaan. Isa pa mga solar power na, mga tupa-tubig kumano pa da. Po pagayuan lang si may Attorney Dines Ventilacion sa parting words sa aton nga mga viewers ka ara sa mga nag-alantaw pa, no? Kasubong mada sa mulo kapiyan nga galantaw. Kumusta das nyo? Kag hindi ko malipat dili, bo. Gali lang. Pistong ni Happy Liso. birthday, nung Peter Magrita. Happy birthday kay Mayor Bongbong Topas ang Barotac, Bio, Iloilo. Mayor Bongbong Topas, happy birthday. Happy birthday, Mayor. Pistong ni Lisa, bo Puertes Francis ba? Torneo parting words sa Mayor message sa our televiewers. Manupid no, Francis no, salamat di kita sa ining kahigayunan nga makaistorya kita sa aton po nga pumuluyo diri sa probinsya sa Iloilo paagi sa inyo bantog nga programa. And we always take this opportunity nga makaistorya kita sa aton nga mga pumuluyo para may baluan man nila kung ano ang ginaobra sang ilang gobyerno probinsyal para sa ila. So again, sa nahambal ko na. And medyo ang ginasakawaan natin subong is ang implementation sa mga projects, programs and activities ng probinsya sa Iloilo kay sa nahambal ko na kaina bisan nga wala na sang SGLG daw gin-suspend nila ang implementation kasi every year amo ginalakas-lakas naton sang and sang parang kay hindi magbaton ang gobernador sang nga sang resulta nga hindi kita madala sa SGLG pero bisan wala sang SGLG ang iyang directive sa amon nga obra nyo nga daw pareho lang nga may SGLG para nga ang aton nga standards sang implementation sang aton nga mga projects and activities ma-elevate man naton ang gamit sang standards sang SGLG. So madamo sa liwat, madamo gid nga salamat sa ining kaginan. Palagas ba di attorney sa ato galantaw si mo. Jen Gianson, Joby Jabor ni. Ronnie De Juan, Alvin Cabuchan, Mary Molina, Ann Frange, Gisalin Opida, TV Castaneda, Noli Aurelio ni. No, hindi ko maintindihan ang agi sa atong sekretarya
Juanita Sibalios, Dan Bagunok, kag Cory Puentes. So madamo salamat sa inyong lantaw kag na pasalamatan tang inyo. Pasensya lang mo kung di ko mabasa mayong hala na. Kaya doon nagkatalalabid. Pero sa liwat, madamo salamat sa pagbulog sa amon kabayan nga nakatag kami sang bisan gamay nga impormasyon na nungod sa operasyon sa aton provincial government. Pasalamat kita kay Atty. Dennis sa ventilasyon sa iya pag-placer sa aton pagpalambiyaw siya. Madamo kita sa balaan sa Kapitolyo ikumpara sa aton syudad. So sa liwat, kamusta na kay Mayor Raisa Triñas, sa aton nga Congressman Joang, Congresswoman Jabja Barunda, sa tanan opisyalis sang aton yung local government units. Madamo salamat sa inyo tanan. Kita sa masunod na Sabado. Diri maghihapon sa Kapikag Isyo sa Bantog Hotel del Rio. Ining yung host, kaupo na akong host Francis Teranya. Ining yung host, Peter Minia, mayong ugtos niyo tanan. And may God bless us all.